dito po sa talata, sa aklat, sa John 8, chapter 44, ito na po pala yung talata na sinasabing si Diablo yung ama ng pandaraya. Sa aklat ng John chapter 8, verse 44. Ganito po yung nakasulat dito, na kung saan pinag-iingat po tayo sa pandaraya na ginagawa ni Satanas. Sa 8:44 po ng Juan, kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya sa ganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at naman ito. Malinaw po na nakasulat na si Satanas nga yung ama ng pandaraya at ama ng kasinungalingan. Kasi nung una pa nga, kaya iba ni Adan na kaya na sila. Kaya sinasabing yung mga tao na patuloy na naniniwala doon sa mga bagay na walang katotohanan, sinasabing si Diablo yung ama nila kasi si Diablo yung ama ng kasinungalingan or si Satanas at yung mga taong patuloy na gumagawa ng mga bagay na taliwas sa banal na kasulatan o mga taong pumapatol dun sa ma-encounter nilang mga bagay na makakagawa sila ng pagkakasala. Alam po natin na sila po ay patuloy na sumusunod sa kung ano man yung gusto ni Satanas na gawin nila. Ano po? Kaya maswerte pa rin po tayo kung nananatili tayo sa aral natin, kung hindi tayo madaya ng kung sino man, kung ano mang ma-encounter natin na mga pangyayari dyan sa labas. Ano po? Kasi kung ganon, tunay na nagpapatuloy po tayo at nagiging isang magandang ehemplo dun sa iba pa nating mga kapatid o mananampalataya. At panghuli po dyan sa dito sa paksa na reason kung bakit tayo naka-encounter ng tukso ay yung pagsuway. Yung disobedience. Ito po yung mahirap, no? Lalo sa isang iglesia. Alam na natin, naluto na tayo sa aral. Alam na natin na ginagampanan na natin yung pananambahan natin linggo-linggo, pero nagkakaroon pa din ng disobedience. Nandun pa din yung, ay alam ko ng kasalanan ko, pero ginawa ko pa rin. Aware na tayo na yung pwedeng mangyari kapag pumatong tayo sa tukso is pagkakasala, pero minsan ginagawa pa din natin. Halimbawa, sa isang pananambahan, natukso lang tayo o natisod sa kapwa kapatid, sa isang kapatid. Sabihin natin natisod lang sa mga aral. Nagiging rason na yun para tumigil tayo sa pagsamba, para lumabas tayo at humanap ng ibang reliyon. At yun po ay kadalasang nangyayari sa mga iglesia sa province. Ano po? Kasi masyadong sensitive yung iba nating kapatid sa probinsya. Kaya sa aming mga mangaral, masyado kami nag-iingat sa mga ganong bagay na magsalita ng kahit nandito na sa banal na kasulatan, katotohanan, kailangan mo pang baligin, hindi lang matamaan yung ego ng kapatid. Kasi nga, dahil doon, na disobey nila yung kautusan, ay yung preacher na yan, sinasabi na ganito ganyan, pero sa kanya ko naman nakita na hindi niya ginagawa yung ganong bagay yung kanyang sinasalita. Or minsan, dun sa kapatid sa pananampalataya, meron lang kunting tampuhan, hindi mo na makikita na sisimba sa sunod na linggo. Malalaman mo na lang, kaaway niya pala yung mag-anak o yung kapatid dun sa pananambahan. Sa mga maliliit na bagay, wala, iniiwan yung pananampalataya. Kahit yung mga meron ng ugat sa pananampalataya, hindi ko nasabihin yung pangalan, ganun pa din, natutokso pa din, naiwan yung pananampalataya. At hindi po nais siya ng ating Panginoon. Ano po? Sapagkat dito sa Aklat ng Santiago, tinutukoy po dito na ni si Jesus nga,
ay hindi natukso. Naalala ko ba yung paksa ni Brother Jason na yun din yung nais ng Panginoon, tinukso siya ni Satanas dun sa Mateo chapter 4 verse 4 ng ilang beses, pero hindi siya natukso. Yun po yung nais ng Panginoon na sinasabi niya dito sa Aklat ng Santiago. Sa James chapter 1 verse 14. Ito po yung nakasulat, kundi ang bawat tao ay natutukso. Totoo naman po, sino nga bang hindi? Kasi pwedeng paglabas natin din mamaya, may tukso na agad sa atin. Ano po? Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung may pagdihi ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan, pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Sa verse 16, huwag kayong padaya mga minamahal kong kapatid. Ayan. At hanggang sa mga panahon po na ito, kahit ng mga nasa nakaraan pa or time pass na, nangyayari na po ito doon sa mga mananampalataya na natutukso sila sa iba't ibang mga bagay. At hanggang sa panahon natin ngayon, paglipas ng generation, ito at ito pa din hindi kukupas na isang dahilan kung bakit yung kahit mananampalataya na ay natutukso pa din na gumawa ng pagkakasala. Ano po? Talagang mahirap gampanan kasi yung paggawa ng kasalanan, kahit titingin ka lang sa kapwa mo, nagkakasala ka na kapag masama yung motibo mo. Makikita ng Diyos o nababasa ng Diyos yung laman ng puso at isip natin. Ngayon, kung alam niya na hindi ito masama, mag-ingat po tayo kasi baka husgahan tayo ng Diyos na ay hindi mo deserve yung utong ng buhay, yung buhay na walang hanggan. Ano po? Na kung saan yung iniingatan natin at ninanais na makuha. Ano po? Dito po sa panguling bahagi ng aking paksa, isusulat ko lang po kung paano ba natin ma-accomplish yung temptations na tinalakay ko po. Ano ba yung mga dapat natin gawin para yung mga yan ay matulungan na lang natin yung ating mga sarili na mapagtagumpayan. Una po ay huwag po tayong matakot dun sa tukso. Ano po? Refuse to intimidate. Huwag po tayong matakot na baka maka-encounter tayo ng tukso, kakasimba mo pa lang, baka mamaya nandyan ka agad na makagawa ka ng kasalanan. Kasi kung tayo, malawak yung pangunawa natin, kung yung talino natin, bilang isang mananampalataya, ay kaya natin panindigan, kaya naman po natin talagang hindi pumatol dun sa isang tukso. Ano po? Kaya po natin na umiwas. Lagi lang po natin iisipin na ano ba yung mas tama kong gawin sa pagkakataon na ganito. Humingi po tayo ng tulong sa Diyos, manalangin po tayo. Ano ba yung pwede kong gawin na hindi ko muna pairalin yung halimbawa, yung galit, yung emosyon ko na negatibo para ako ay matukso at makagawa ng pagkakasala. Eh kung yung naisip po natin solusyon ay sabihin natin hindi din ganun katama o nakakagawa pa din tayo ng kasalanan, ipanalangin na lang po natin sa Diyos na Panginoon, paano po ito? Ito lang yung naisip kong paraan para makaiwas dun sa posibilidad na mas makagawa pa ako ng malaking kasalanan kapag pinatulan ko yung tukso. Halimbawa po, meron kang taong pinaiinisan or hindi mo kayang patawarin, kaya yung ginawa mo na lang, iniwasan mo. Ay, hindi ko kayang patawarin kasi kapag, kumbaga, hayaan ko na lang, hindi ko sasabihin sa kanya na pinapatawad ko na siya, pero sa loob ko, pinatawad ko na. Ngayon, kung lalapit sa ito, magagalit ka lang ulit, yung ginawa mong solusyon ay umiwas ka na lang, na kung saan alam naman natin yung pag-iwas, minsan, hindi din, kumbaga, maganda, dapat as magkapatid, kailangan nagkakaroon ka ng pakikisama dun sa kapwa mo kapatid.